Nangako ang Meta, parent company ng Facebook, na paigtingin ang pagtugon sa mapanganib na AI-generated deepfakes at makipagtulungan sa mga otoridad sa cybercrime investigation. Kasunod ito ng pulong nito sa Department of Information and Communications Technology, kasamang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Bureau of Investigation sa Singapore. Sa panukalang mekanismo, maaring magpa-register ang mga individual upang mas mabilis na matukoy at matanggal ang mapanganib na deepfake content. Pumayag din ng Meta na magbigay agad ng impormasyon at user credentials ng mga individual na sangkot sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC, child sexual abuse and exploitation material o SSAM, obscene content at iba pang uri ng online abuse. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso, mahalagang hakbang ito para mas mabilis na maprotektahan ang mga biktima at maiwasan ang mas malaking pinsala. Inaasang bibisita sa bansa ang mga kinatawan ng Meta sa kalagitnaan ng Setyembre para ipagpatuloy ang pakipagtulungan sa pamahalaan. Samantala, pumayag din ng Roblox na pakipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga karagdagang proteksyon laban sa grooming, radicalization at mga banta mula sa extremist groups. Kabilang sa mga panukalang hakbang ng online gaming platform na Roblox ang integration ng Philippine National ID System sa user verification, pagbubukas ng opisina sa bansa at pagpabatibay ng security measures para sa mga kabataang gumagamit ng kanilang messaging features. Para kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Risa Ontiveros, mahalagang hakbang ito lalo na sa kanilang isinusulong na Child Online Safety and Protection Act na itinuturing na priority measure ng pamahalaan. Inabisuhan namin ng Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake. Bernard Ferrer para sa Bayan.